Thank you, Pastor Fernandez. I-offer mo yung buhay mo. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, Your Honor. Ganun ka kaloyal, di ba? Yes, So, di Your ba, Honor. pag sinabi ng Pangulo, tumalong ka sa tulay, tatalong ka sa tulay. Hindi ba siguro? So, hindi ka pala loyal. Kasi sabi mo, hanggang offer mo yung buhay mo, ngayon, pinatatalong ka sa tulay, ayaw mo. Ilan na po yung napatay niyo po Isa lang po. sa buong buhay niyo? Nakasuhan na po ako sa Napolcom. Nakasuhan po ako matagal na po yun, mga 1987. Hindi pa mayor Mayor Duterte. Hindi pa siya mayor, mayroong police assistance, may nabaril po ako, namatay. Kinasuhan po ako sa Napolcom Administrative. Bakit niyo po napatay, Mr. Sani? Extortionist po. Extortionist. Yeah po. At because of that, can you kindly tell us the whole story? Yun po, na may nagtawag ng police assistance, pinuntahan namin. May baril talaga, Your Honor, may Saan baril. kayo naka-istasyon during that time? Sa police station, Your Honor. Oo nga po, sa nga pong police station. Sa po. Sa Sasa, ayo. Sasa police station. Kala ko sa police station. So sa Sasa police station kayo naka-assign. Yes, Your Honor. Kung saan, doon din na-assign si Colonel Garma. Di ba? Yes, Your Honor. At yung pong pag-responde nyo ay kayo ang head ng Sasa Police Station nung mapatay nyo po. Walang, Your Honor. Anong rango po nyo during that time? SPO3? SPO3. SPO3. Yes, Your Honor. Okay. At year ano po yan? 19 na lang po. I think 87, Your Honor, 87. At tingin nyo, yun po naging caliber nyo. O yun ang naging tinatawag nating isang quality. And that's the reason why you were hired by the former president. Am I correct? Hindi naman siguro, Your Honor. Ay, anong quality nyo po? Trabaho lang po yun na police Bakit assistance. po kayo kinuha ni former president? Ano po yung quality nyo na nagustuhan niya? Para naging imanan siya ng pulis, ako ang ibinigay, Your Honor. Ako ang i-assign. And then, after that, kayo na yung nagustuhan niya for 20 years. Siguro. Oho. Driving. At isa lang ako napatay nyo, but according sa kay former Secretary de Lima, ilan po yung 7 po ba yan? 7? 7 po yung listahan na sinasabi nyo na what you call this? Na involve si Mr. Sani Benaventura. Yung kanina you mentioned a while ago. Several times. But How many times po? I cannot But say. that is abduction and then killed. Wala yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. At least 14 cases of abduction before Then killing. killed. Yes. I just remember that it's also, I think, in the affidavit of Mr. Las Cañas that yung abduction was actually suggested by Makasait, Major Makasait, para daw ho ma-soften yung media impact kasi kapag nawawala lang, ganun lang, mawawala. And then, so it's not really reported by media. Hindi katulad ng outright killings or massacre, ay report yung iba sa media. So kaya abduction then killing. Yes. Ay siguro ano ko po, i-amend ko po yung question ko. Kasi ang tinanong ko po sa inyo kung ilan na po yung napatay nyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay nyo po? Well, wala. Dito ko kasi, Lord, busy po ako sa trabaho ko as driver security. Opo. Doon po kayo, Your Honor. Hindi ba niyo pwede iwanan ko yun magkwad ako dyan, magpunta ko lang ibang trabaho. Doon lang po ako, Your Honor. Pero hindi ako... Opo. Kanina po may binabanggit po kayo na personalities that she mentioned. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa Heinous Crime Task Force, saka yung sa Anti-Crime Task Force. Kilala niyo po lahat yung binabanggit. Yes, sir. Kapwa police ko yun, Your Honor. Were you a part of that group? No, Your Honor. Pero driver ka, di ba? Driver, bodyguard. Hindi man yun sa amin, Your Honor.
part sila ng police investigation. Kaya nga, Oh. I understand that. Pero Yes, sir. ikaw, andun ka kay former president. Yes, Your Honor. At bilang naandun ka, nakatuto ka talaga kay presidente Yes, bilang Your driver Honor. and bodyguard. Yes, Your Honor. And at the same time, kilala mo lahat itong mga naandito sa mga grupong to. Yes, Your Honor. Why? Kapwa police ko, Your Honor. Halos lahat dyan sa Lahat ng DCPO. itong polis na binanggit niya kanina, taga Davao. Sorry po. Lahat itong binanggit ni Congresswoman Luistro kanina, taga Davao. Yes, Your Honor. And kilalang-kilala mo sila lahat. Yes, Your Honor. Okay. Lahat dito binabanggit na alam nila ang tungkol sa DDS. Si Matabato, si Asierto, si Garma, si Leonardo. Halos lahat sila. Even the president knows about the DDS. Pero ikaw hindi mo alam. Hindi na, po ko yung DDS, Your Honor, yung media ang nagkuhan ng DDS. Hindi. Nagpangalan ng It was testified by Si the Matabato siya. Wait. Sorry po. It was testified by the president that he created the DDS and he formed a 7 men, di ba, doon sa grupong yun. So binanggit niya yun. So ngayon, hindi ka naniniwala sa sinabi ng presidente? Hindi ko alam yun, Your Honor. Hindi. Nadinig naman natin lahat ng Yeah, sinabi narinig niya. ko sa kanya, Your Honor. Oh, di ba, pero sinabi niya, siya po. sandali, pakinggan mo muna ako. Ay, sorry po. So, sinabi niya, nag-create siya ng DDS, di ba? At sabi niya, hindi yung mga police, mga ano to, mga civilian, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng presidente. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala dun eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala dun sa sinabi ng presidente. Hindi, Your Honor. So, walang DDS. Wala sa akin, Your Honor. Wala. Talagang, kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang sa dating Pangulo? Yun, wala. Siya man lang may sabi niya, Your Honor. Ha? Si Presidente nagsabi, siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Okay, so mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya. Iba yun, Your Hindi, Honor. hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya. Dahil ngayon lang, parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former president eh. Di ba? Tayong lahat nga, Your Honor, anong sabihin niya. Ano? Siyempre, tayong lahat, makinig sa kanya. So, Pati ako, Your Honor. ano yung ganun-ganun? Minsan, Alam mo, hindi natin alam kung anong kuha niya. Sani, nagsisimba ka naman linggo-linggo. Nag-pray lang po ako, Your Honor. Na nanalangin ka sa Ama na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa iyong buhay. Yes, nag-pray ako, Your Honor, directly. At sa harapan ng ating Ama na nakikita tayo sa ngayon, ay sinasabi mo na talagang wala kang involvement dito sa pagpatay ng maraming mga nilalang na kanyang binigyan ng buhay. Totoo yun. Wala talaga, Your Honor. Wala ka talagang... Iba yung sa akin, yung nangyari sa akin, Your Honor, assistance yun. Ano Kailangan iba? talaga yun. Ano iba? Pero yung sinabi mo, wala talaga, Your Honor. ano yung iba sinasabi mo? Yung involvement ko na Yung isang pinatay Yes, mo. yes, yes. Okay. Sige. At 20,000 ang sinasabi ni ano eh. Kasi parang dito kanina, ako, yung driver mga bodyguards ko, usually yan ang inuutusan natin eh. Di ba? Oh, bigyan mo si ano? Bigyan mo yung si leader natin ng 20,000 para doon sa reimbursement ng ano. Di ba trusted mo usually yung mga kasama mo eh. And dito, meron kang sinabi kanina kay Congresswoman Luistro about do sa sabi mo may binigyan si former president yung hydrocephalus. Kanina may binanggit ka. yung may sakit, Your Honor. Oo, yung lumalaki ang ulo. Tapos sabi niya, sige, tawagan mo si Bong para sagutin niya yung bayad sa hospital. Di ba? Binanggit mo yon. Yes, Your Honor. At binanggit mo din yung mga cancer patients. Di ba? At kahit na yung asawa mo nagkaroon ng cancer, ay sinabihan din si Senator na tulungan ka. Di ba? Yes, Your Honor. So, basically, si former president, nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. At ikaw, ay pinagkakatiwalaan ka din yan sa pagdating sa pera.
Am I correct? Iba yung kuha niya, yung may iutos lang niya, pabili ganun. Pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko Wala pa trabaho naman yun. ako, wala pa naman akong tinatanong na gano'n, Ah, yes, Sani. Your Honor. Sinasagot Sorry mo na po, Your agad. Honor. Alam mo, Sorry po. halata ka. Sorry po yun. Pine-preempt mo na yung tanong ko. Masyado ka na dumedepensa. Ibig sabihin, alam mo na doon patungo yung aking tanong. Sinasagot Sorry po, mo Your agad. Dahil sa ginawa mo, hindi ko na tatanungin yun. Kasi alam mo na eh, na yun ang itatanong ko eh. Sorry po, Your Honor. No, you don't have to say sorry. Pero kasi, alam mo, ganyan lang ano eh, yung... Kapag malalim yung pagsisinungaling mo, alam mo na kung ano yung sasagot mo. Di ba? Tama, mali. Kasi lahat kami, alam na namin DDS eh. Ikaw na lang ata yung natitira na hindi pa nakakaalam nun. At 1998, ano po ang pinagkikitaan niyo po ngayon, Mr. Sani Benaventura? Kasi Sorry po, Your Honor. ano po yung pinagkakakitaan niyo ngayon since na wala naman po kayong trabaho, no? Ano po yung pinagkakakitaan niyo po ngayon? May pension po ako, Your Honor. Pension, no? Yes, Your Honor. At yung natira po sa bangko niyo is 4,000. Yes, Your Honor. Magkano po pension Totoo niyo? talaga, Your Honor. Hindi naman po kami nagda-doubt doon. 57,000, Your Honor. 57,000. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo sa lawyer mo? Mamaya pa kami mag-usap, Your Honor, pag-uwi. Sani naman eh. Kaibigan ko kasi, Your Honor. Mawain po siya, Your Honor. Pero magkano talaga yung service na binigay niya sa'yo? Wala, no joke. 10,000. 10,000? Yes, Your Honor. Tapos 4,000 ang account mo. So, paano mo siya Hindi ba babayaran? galing doon sa 4,000 ko, Your Honor? May mga anak din ako, Your Honor. Ay, nako. Ano, okay, so mahirap talagang tanungin ang mga sinungaling. Ano? Hindi, alam mo, Sani, kasi medyo ginagawa lang po namin light ngayon yung line of questioning sa'yo. Pero lahat po ng mga testimonies ng different persons, no, that kila former secretary mentioned dito po sa kay Colonel Garma na mismong kasamahan po ninyo dati ay nagsasabi about dun sa reward system. And the former president also denied about the reward system. We all know that. At nakita po natin yon doon sa Senado. And the reason why we persisted on trying to invite the former president is to find out about this reward system. This is the only missing link that we know that can somehow cement all of these different issues that we are tackling. But of course, there's a lot of witnesses that validating this reward system. And even the president have said that outside the halls of the Senate. Unfortunately, during the time dun sa Senate, it was not testified, no, under oath. And the reason why we're trying to dig deeper on this, because we know that you've been a part of this reward system. Unfortunately, you lied so much that even your faith, no, to the Father who created us all, ay itinanggi mo yung katotohanan. Ang magdadala naman ito, sarili mo rin, ano, Sani Benaventura. Ikaw rin ang magdadala nito. You know, what happened to Arthur Las Cañas? Nakita natin yung pagbabalik ng loob nila, di ba? Kasi, Sani, sisingilin din tayo nito pagdating ng panahon. Lahat tayo. Minsan ka lang dadaan dito sa mundong to. At ito na yung pagkakataon na dapat gawin na natin yung tama. We are in cleansing our nation. We are in the process of trying to put back, no, the decency, no,
of our all the leaders of this nation. I think it's high time for you, Mr. Sani Benaventura, to tell us the truth, no? Pero hindi ka namin pipilitin ngayon. Kasi actually, pagod na po kami. And alam namin, pagod na rin po kayo, sir. So, I hope that mamaya, pag uwi nyo po, sana po ay... Balik siya ulit. sana po makita nyo sa sarili nyo that somehow, sa buhay na to, makagawa naman po sana tayo ng tama. Marami tayong nagawang pagkakamali sa buhay natin, but I hope sometime, no, and someday, you will find it in your heart to tell the truth to the whole nation. Maraming salamat sa iyo, Sani Benaventura. Amen. Thank you Buhay po, ka. Your Honor. Thank you. Thank you, Pastor Fernandez.